kakalimutan nyo yung ano nyo boundaries nyo Kakalimutan nyo yung boundaries nyo. Una sa lahat, hindi nyo kami binabayaran dito para magtau-tauhan at gawin yung robot at gawin yung katatawanan sa harapan. Pangalawa, hindi ako nag-board exam para lang hindi irespeto ng mga katulad yung wala pa namang nararating sa buhay. Ang kakapal ng mga mukha nyo. Di nyo nga kaya buhayin yung mga sarili nyo? Di kayo marunong rumispeto? Habang pinapanood ko tong video na to, ay naalala ko minsan yung sitwasyon ko bilang isang teacher sa loob ng classroom. Yung mga ginagawa ng bata na talagang minsan nakakaubos ng pasensya. Pero bilang isang teacher, dapat talaga magkaroon tayo talaga ng control sa emosyon natin, sa galit natin. Kaya tama lang yung sinabi ni Ma'am Sara Duterte na kapag ka galit, tumahimik ka muna, umupo ka, at mag-relax para mawala yung galit. Tapos nakakaulit bumalik sa pagtuturo. Yung decision niya ni Ma'am Sara Duterte na hindi bigyan ng parusa itong ating kapwa guro, no? Dahil sabi nga ni Ma'am Sara, tao lang tayo at minsan talaga hindi natin mapigilan yung emosyon natin. Minsan kasi nakafocus na lang tayo sa bata, mga karapatan ng mga bata. Pag hindi natin tinatanggal yan, talagang mga karapatan nila yan. Bawat bata ay may mga karapatan. Pero sana wag din natin kalimutan yung mga teacher na nagpapakahirap, nagsusumikap, nagpapakapagod para maturuan ng mga bata. Pati sa classroom mismo, sino ba yung nag-aayos niyan? Siyempre, teacher. Sino maglilinis niyan after ng klase? Teacher. Kumbaga, hindi lang kami teacher. After ng klase, mayroon din kami lilinising classroom. Yung mga gamit, kami rin ang kadalasang bumibili. No? So, hindi lang ganun kasimple ang trabaho ng isang teacher. After ng klase mo, lilinisin mo yan, magwawalis ka, magmamap ka. Yung ginagamit na panlinis ay hindi naman laging naibibigay yan ng mga bata. Siyempre, hindi naman sila ganun kadaming pera para hingan mo lagi ng panlinis ng classroom mo. Ikaw talaga bilang teacher ang magpo-provide ng mga gamit mong panlinis. Kahit mga trash bag or mga lagayan ng basura, minsan magdadala mga bata. Siyempre, hindi naman palagi. Hindi bilang teacher, hindi ko rin sila inuobliga na palagi magdala. Hindi naman lahat sa kanila may trabaho, diba? After ng trabaho sa school, magturo, maglinis. No, may mga anak pa yan na aasikasuhin, pamilya, asawa, na kailangang asikasuhin pagdating sa bahay. So, minsan ang teacher halos wala ng pahinga. Meron din akong nakita na teacher, nakasakay sa bus, nakasabay namin, bulag. Inaalalayan na lang ng anak niya. Parang naging puti na yung mata niya, tapos hawak-hawak lang yung kamay niya ng anak niya. Natingin ko mga grade 2 pa lang yung bata. No, nakakalungkot kasi ang teacher yan, pag nagkakasakit, wala namang health card din na binibigay. Walang health card ang mga teacher. Kahit magstay kami ng hanggang gabi sa school, wala kaming OT. Kahit yung sweldo ng teacher, hindi rin ganun kalaki. Kaya mahirap din talaga ang kalagayan ng mga teacher. Yun ang totoo. Mahirap ang kalagayan ng isang guro. Hindi ko sinasabing konsintihin yung teacher na yon na may sinabi sa mga estudyante niya. Huwag naman sobrang husgahan ng pagkatao na parang may pinatay na ba, na parang kriminal, no? Wala naman siya pinakita mga bata. At sabi nga ni Ma'am Sara, hindi raw sinadya yung live. Parang hindi niya daw alam na naka-live siya. Unang-una, saan dapat nagmumula ang pagdidisiplina? Sa bahay. Sa bahay po kung naturuan na ng tamang ugali ang mga bata. Pagdating sa eskwela, hindi yan magkukulit, hindi yan mga away, hindi yan mananakit, at hindi rin sila mambabastos ng teacher. Dahil sa bahay pa lang, hinulma na natin sila bilang isang mabuting bata. Lagi natin silang kakausapin. Kumbaga, bibigyan natin sila ng oras para maging mabait sila, para lumaki silang isang mabuting bata.
kung lahat ganon ang gagawin ng mga magulang, kung lahat ng mga magulang ay may panahon sa anak, binibigyan ng oras ang anak, yung mga bata ay lalaking mababait at mabubuti. Maapektuhan karamihan sa sinabi ng teacher na yun sa live ay yung mga parents na hindi talaga naasikaso yung anak nila, kaya yung mga batang yun ay nawawala ng respeto sa teacher. Hindi sila naturuan ng tamang asal sa bahay, kaya pagdating sa school, hirap ang teacher na disiplinahin sila kasi mismo sa bahay ay hindi naman sumusunod sa magulang. Yan po ang totoo. Wala kaming magic na isang pitik lang, maganda na ugali ng bata, mabait na yan. Hindi po kami ganun. Hindi po kami magician. At nakakatuwa yung mga magulang na na-appreciate yung ginagawa ng mga teacher. No? Talagang humahanga din ako sa mga ganyang magulang na talagang binibigyan ng oras ang mga anak nila para lumaking maayos yung bata. Huwag nating isisi lahat sa teacher. Aminin nyo rin yung pagkakamali nyo na talagang hindi nyo nabibigyan ng oras yung mga anak nyo. Kaya lumalaki silang makulit, nakikipag-away at hindi marunong rumispeto sa teacher.